Hi, eto, present na uli ako dito sa aking tindahan. So, last time na video ko, yung masakit yung puson ko. So, every time, monthly, ganun ako. Gusto ko napakasakit, 4 na araw na masakit ang aking puson. Ngayon, nag-okay na, naka-duty na ako kagabi. Gusto ko, 4 na araw, titiisin ko yun. Ayan, titiisin ko yun habang ako ay hindi pa nagme-menopause. So, biruin nyo, ilang taon pa, 10 taon, 15 years pa siguro ako bago mag-menopause. Kasi siguro kasi grade 6 ako nagregla eh. So, matagal pa siguro siya. Titiisin ko siya. Kaya ngayon, ang kailangan kong i-prepare ay yung pampa-offer ko ng matris ko. Kailangan ko nang i-let go. Meron akong 2 anak. Yung salamat ako nagkaroon ako ng 2 anak. So yung advice sa akin nung pinsan ko na nurse, so at saka nung iba kong pinsan ay ipatanggal ko na lang yung aking mattress. Kasi total may anak na rin daw naman ako. Tapos 42 na ako. Tapos ay di 42. Sa 42 ko, siguro magkakaanak pa siguro ako ng 1 o 2. Kaso nga lang daw matanda na ako. So, mahirap na rin magkaroon ng anak. Kaso nga lang daw, yung adenomyosis, siya, mahihirapan ka na rin mag-baby. Kaya ang tanong sa akin ni doktora kung gusto ko para mag-baby. Kasi, kung gusto ko pang mag-baby, hindi daw kasi yung pills at injection para mawala yung regla, para hindi ako magregla. So, ibig sabihin, puputulin nila yung regla ng injection at saka ng pills. Kaso, bawal naman sa akin yun. Hindi advisable sa akin, sabi ni doktora, kasi meron nga akong thyroid problem, yung hypothyroidism ako. So, kung gusto ko raw noon, injection o pills, magpunta daw muna ako sa doktor ko bago namin isagawa yung ganun, bago bigyan niya ako ng reseta o ng ano. Tapos, ang pinakamabisa doon ng solusyon para hindi na maano ang sakit, yung hysterectomy, yung removal of the uterus. Yun na nga yun, yung pagtatanggal ng matris ko. So, ngayon ikalima na yung regla ko. Parang na lang ako nagdahilan. Parang walang nangyari. Kagabi naka-duty na ako. Masakit. Ika-4 ko na eh. So, masakit siya. 4 na araw lang na masakit ngayon. Dati 2 lang. Minsan 3, minsan 4, minsan 5. Yun palang nararamdaman ko na dysmenorrhea ng mga bata pa ako is hindi lang simpleng dysmenorrhea. Pag nagkaedad ng 40, ayan, nagiging siyang adenomyosis. Kaya yun, wala. Kung gusto ko naman na hindi ipatanggal yung mattress ko, di titiisin ko yung sakit. Magtitiis ako ng sakit. Di habang nagre-regla pa ako, aari-ari ako. Sobra talaga, sobrang-sobra. Hindi mo maipapaliwanag. Sobrang-sobra. Alam ko yung mga kababaihan nakaka-relate sa akin. Sobrang-sobra talaga. Pero meron akong kakilala na yung college ako, grabe, nangihimatay pa siya. Sobrang himatay. Tapos putlang-putla. Tapos nadadala pa sa ospital, pero hindi naman nangyari sa akin yun. Basta masakit lang siya. Tapos nung nagtatrabaho na ako, pag una't ikalawa, hindi ako nakakapasok ng trabaho. Kaya super sakit. Pero nung nagtatrabaho ko sa abroad, kahit masakit, yung hindi ako napasok kasi sabi ko may dysmenorrhea ako. In Taiwan, ang tawag dun is MC-tong. Sa Korea naman, ay nalimutan ko na ang tawag doon. Sasabihin ko na lamang, meron ako menstruation. Nakakaintindi naman sila ng English. Kaya yun. Pero minsan, pinapapasok pa rin nila ako, pinakatok pa rin nila ako kasi kulang daw sa tao. Pero yun, nakasimangot talaga ako. At saka, hindi mo maipipinta ang mukha ko. So, kilala kasi nila ako na tawawi ako. Kaya, super talaga na sana hindi ito maranasan ng anak ko na super sakit. Ngayon, okay na ako, nakakagawa na ako, nakakatayo na ako, nakakaayos na ako. Yan, yun nga lang, pag dumating na yung uli yung menstruation, ayan, patay na naman
yung schedule ko wala na, yung dapat kong gawin wala na, hindi ko na magagawa. Kaya yun, tapos nung birthday ni nanay, yung 68th birthday ni nanay, hindi ko makakalimutan, no, sobrang sakit. Dalawang taon nang nakakaraan, sobrang sakit na dahil birthday ni nanay, kailangan ko pa rin umattend. Nagpunta kami noon sa Ocean Park. So wala, sila nag-i-enjoy, ako nakaupo lang sa isang tabi. Nakaupo lang ako sa isang tabi, nakatukmod na super sakit na ng puso ko, super sakit. Hindi talaga ako nag-enjoy nung 60th birthday ni nanay talaga. Yung 60th birthday niya, hindi ako nag-enjoy na, yun ang naalala ko na birthday ni nanay. Sana sa susunod na birthday ni tatay, ngayong darating na August, wala pa ako dahil hindi rin ako makakapag-enjoy. Sana ay makayanan ko to. Pero yun lang naman, hindi naman siya komplikado. Healthy naman yung mattress ko, wala namang bukol yung aking mattress, wala naman akong ano. Yun laang, pag once na nagregla ako, ayan na ang sakit. Sakit ko na daw ito inborn. Inborn ko na raw ito, sabi ng doktora. Tinatanong, sabi niya, yung itatanong mo kung saan nakuha, ay nung pinanganak ka pa. Sabi ko nun. Tapos hanggang nagkaroon ako ng menstruation. Ayun. Na sana lang is dinadalangan ko na hindi ito makuha ng anak ko sa akin. Ng mana. Kaya hanggang nagre-regla ako, hanggang hindi pa ako menopause, nandun yung sakit na mararamdaman ko. Pag nag-menopause na ako, wala na raw sakit. So ang best choice lang ni doktora is kung sobrang sakit na talaga, itanggalin na yung uterus ko, yung mattress ko, yung ang gagawin is hysterectomy. So yun, ang kailangan ko lang is pag-ipunan yung pampa-opera ko. So magiging operada na naman ako, ikatlong operada ko, kasi una yung CS na 2, tapos ito. Yung dati pangarap ko 5 anak, pero hindi na mangyayari sila. Wala na, hindi na siya mangyayari kasi kailangan ko nang i-let go yung aking uterus, yung aking mattress na healthy naman siya. Yun nga lang, yung lining niya umakapal na wala na daw paglabasan, kaya sumasakit siya. Ito ay nararamdaman lang pala pag at the age of 40 plus 40 pataas. So nung mga 40 below ko, hindi pa nga siya gaano masakit. Yun lang, dysmenorrhea lang siya. Yun. Pero nito talaga, nitong nag-41 na ako, 40, 41, 42, sobrang sakit na talaga siya. As in, hindi ka talaga makakagawa. As in, nakangiwit ka lang. Sabi nga ni Reynold sabi ko kagabi, Ajushi, magtitinda na ako at kaya ko na. Ay, salamat naman. At naririndi na rin ako. Kakasabi mo ng sakit. Sabi niya. Kaya yun lang ang best way is yung ipa-opera. Sa ngayon, mag-iipon muna kami ng ipa-opera. Guys, bye.